magsalita. Pwede, marami naman. Pwede naman natin pag-usapan yung mga TV serye. Be gentle with my heart. Be careful with my heart. Anyway, yun po ang karanasan ko everywhere. Kaya sa akin ano kaya? Yung kaya San Pablo can show the way to the rest of the country by really undertaking something among yourselves. Yun yan. Alam ko, marami kayong insight, marami sa inyo kaya-kaya yan. But it will have to be something talagang undertaken formally and seen as a very serious responsibility. Because we have been, I tell you, we have been neglecting the Word of God. And then we wonder we have so many problems, beginning with ourselves. Anyway, so, pagpamanin po ninyo yun na medyo ika nga hindi ganun ka-organisado. Pagkat press na press po So, with your permission, then let us have our open forum so that you can ask anything and so that you can even make your suggestions be heard by others so that you can react and perhaps voice out what needs to be heard by all of us. Who would like to? Yes, Father. Yung enlightenment lang po, tungkol sa PCP today na when it comes to sacramentalized and evangelization, kasi parang may nakapumasok sa isip kanina po, during the time of, Rizal mentioned in his novel, Non-Rectangular, that the church must be closed when the priest was going to make a sermon, to deliver a sermon. Pumasok sa isip ko, siguro ever since, Rizal has a kind of observation, people are not listening. Bagamat, ang dala ng with your respect to our scholar, yung pong konteksto na para magkuha sa isip, ang dala-dala ng mga friary noon ay European culture, na sabi niyo po ay knowledge. Tapos Oriental, Philippine context, iba naman. So para baga hindi mo magkaututan dila. Para bang gano'n ang observation ko. Now, sabi ko po, pagka po ako nagsisermon, ang may question din po, kung hindi ko maano. Siyempre po, pag mga like ko naman, parang na-offensa kasi gusto ko, pag uwi nila, may baon silang tataglayin sa bahay nila, kasambay nila, na hindi nakapakinig ng paliwanag. Pero pag itinanong ko, ano ang nangyari kay Vincent at saka kay Eric. Alam po nila. Alam nila ang istorya. At sabi sa akin, Father, manood kayo, ang ganda mangyayari. Kasi ibig sabihin, ang preaching, mayroong kalaban. Anong kalaban niya? Yan po trimedia. Pakikinggan pa nila ang chismis kaysa makinig na salita ng Diyos. Pangalawa, ako po ay hindi ko pagkakaila, may Facebook, pero pag yung Facebook nilalason ko lahat ng mga, isineshare ko lahat ng Word of God. Walang selfie doon, hindi yung mukha ni Father God, ilalagay ko doon, hindi mukha ng mano, pero meron siya mensahe maganda. So, ibig sabihin, kung mga pari po mismo, may mga Facebook account, siguro magamit nila yung social media sa pagpapa-evangelize. Siguro po naman makakadjust, hindi magkakaproblema. Magaganda rin po ang maganda rin po ang mga linkage sa Catholic, meron po na linkage sa Catholic network. Napaganda po. Veritas, quotation, maganda rin. So, ito, nagsishare ko. Para sa gano'n, siguro, ang problema po sa atin ay, ako po hindi natatakot sa mga iglesia niya. Sabi ko, mamatay din naman sila. Okay, so several points yung kinover ni Father. One ay the possible utilization of social media na tayo mag-sharing. Totoo po yan, marami nang gumagawa noon at pwede yan siguro isubukin ng mas marami pa. Isa yun.
Ngayon, yung huling binanggit na yung Iglesia ni Cristo, hindi po yun matter of fear. Hindi ako natatakot. Hindi po yun ang dapat na maging reaction natin sapagkat hindi naman takutan ito. Kung hindi, ang pinag-uusapan natin ay ating mga kababayan, God's children, being misled and being exploited. Huwag po in terms of our own pride and honor. Hindi yun ang unang konsiderasyon. Ang konsiderasyon natin ay, with the eyes of Christ, ano ang nangyayari sa kanyang little flock? Sapagkat naririyan at umaarangkada yung kung ano-anong sekta o kulto. Yun ang dapat na maging Christian perspective natin. Ngayon, pumunta tayo doon sa aspektong binanggit which is more historical. Ang dahilan kung bakit pinagdiinan ni Rizal. Si Rizal pinipili lamang yung mga elemento at items na kanya isasama sa pagsulat sapagkat meron siyang gustong sabihin. Ang gusto niya sabihin ay tama na ang mga native sa mga Pilipino kung titignan mo wala namang interest na makinig. Sa katunayan, naglalabasan, kaya nga isinasara ang pintuan. Ang tanong ay, ano iyon? Dadagdagan ko pa yun Ako patawa ko tingnan ninyo lahat ng matatandang simbahan. Ngayon, wala na, pinalatadahan na. Pero sa Bulacan, tingnan mo yung gilid ng simbahan malapit sa pintuan. Iyan ay puro naninilaw sa pag-ihi ng kalalakihan. Sapagkat paglabas, pagdating ng sermon, kanya-kanya ng linya yun at dilig doon sa pader. Kaya yun naninilaw. At yung kalalakihan naroon at pagkatapos umihi mga naninigarilyo. Ngayon, bakit? Ito ay gender-oriented. Bakit ba yung mga lalaki, even later na hindi na panahon ng Kastila, ay lumalabas? Nung panahon ng Kastila, hindi binanggit kung lalaki lamang, pero naglalabas na kay sinasara. Ang punto ni Rizal ay na itong mga puti, ang kanilang ipinapaliwanag ay kasangkapan nila sa pagsupil sa mga layuning makalayaan ng mga katutubo. Iyan po ang theory na kung inyong pag-aaralan mabuti ay makikita ninyo maski na ngayon sa UP at doon sa ibang mga reconstructionist ng history, Philippine history, na ang pasyong mahal, ang mga sermon, lahat na yan ay isang nais na puntahan na ang mga Pilipino ay pumailalim at tanggapin ang kapangyarihan. It is an instrument of subjugation. Yun ang kanila. At tumatanggi, kaya para sa kanya, mga unang silakbo ng pag-aalsa laban sa mga Kastila, yung paglabas ng mga Katoliko ng simbahan pag nagsalita na itong mga puti, sapagkat pagsasalita, wala silang ginagawa kundi utuin ang mga Pilipino na matutong magtiis sapagkat si Kristo'y nagtiis. Alam mo niyo yung kanilang theology of the suffering of Christ? They emphasize the suffering of Christ to justify the suffering of the Filipinos. Iyon okay, so that is more philosophical and more, shall we say, ideological. Ang tanong ay hindi rin, kamukha sa iglesia, tatakot ba ako o hindi?